Si Ruzo ay ihiniga ni Jiang Han sa kama, tinanggal ang strap ng damit, inilahad na sa gabing ito, ay dapat na i-cherish nila ang beautiful moment na ito ng magkasama. Siya ay agad na nag-dive sa kasamaang palad, umiwas si Ruzo. Bakit sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, bakit ganito kalala ang kanyang wedding night? Humingi ng tawad si Ruzo, umano'y ang tanging hangad niya lang ay ang maging asawa nito sa papel, talagang hindi niya ito kayang tanggapin ng ganito. Ano tugon ni Jiang Han, talaga raw bang siya ay hahayaan lang nitong spend ang romantic night na ito ng mag-isa? Sumagot si Ruzo na talagang hindi maaari, ano raw ba kaya kung tawagin na lang nila si Xiang'er upang siyang makasama nito sa gabing ito. Idinugtong sa kanyang isip na 1 taon na lang ang natitira sa kanyang buhay, ayaw niya nang mang-burden pa ng iba. Alright, tugon ni Jiang Han, sige tawagin na lang daw nito si Xiang'er, upang siyang magsilbi sa kanya sa gabing ito bilang kapalit nito. Thus tinawag na nga ni Ruzo si Xiang'er na agad namang tumugon, tinanong ang kanyang miss kung ano ang ipag-uutos nito. Sinabi ni Ruzo na ito ay manatili rito at samahan si Jiang Han. Agad na humakbang palabas si Ruzo, ganito ang naging reaksyon ni Xiang'er. Ilang sandali pa sa labas ay maririnig ang boses ni Jiang Han, pinaghuhubad si Xiang'er, dahilan naman upang mapasabi si Ruzo na ang lahat ng mga lalaki ay pare-pareho lang. Sa loob ay inilahad ni Xiang'er na mayroon siyang gustong sabihin, subalit siya raw ay hindi sigurado kung dapat niya ba itong sabihin. Nope, tugon ni Jiang Han, nagtanong kung bakit umiiyak pa rin ito raw ay tumigil na sa pag-stall ng time. Nang may baba na ni Xiang'er ang kanyang damit ay agad na inilapat ni Jiang Han ang kanyang kanang kamay sa likod, nag-release ng energy. Sinabihan si Xiang'er na maging tahimik, ito raw ay hindi niya take advantage. Sir, sambit ni Xiang'er, nagtanong kung ito ba ay tapos na, sumagot si Jiang Han na wag nitong sabihin ang ganitong bagay sa isang lalaki. Idinagdag na na-test niya na ang physique nito kapag ka ito ay nag-cultivate. Ayon sa secret manual na ito, ang cultivation speed nito ay mag-i-increase ng 10 ulit. Kainin din daw nito ang mga body honang pills na ito kapag ka ito ay hindi nito kinain, ito ang kakainin niya. Sir, sambit ni Xiang'er, sumagot si Jiang Han na siya ay dito lang pipirmi sa malapit. Sa kanyang pagtalikod ay inilahad sa kanyang isip na hindi niya inaasahan na makaka-encounter siya rito ng isang pure yin body, ito raw ay worthy na i-cultivate. Hindi niya nagawang ma-deflower ang kanyang asawa at ngayon maging ang kanyang mga items ay nakuha pa, what a waste. Kinabukasan paglabas ng silid ay nag-inat si Jiang Han, siya raw ay pagod na pagod sa buong gabing pagko-cultivate. Si Xiang'er naman ay nagpasalamat, sir, salamat daw sa hard work nito. Sa parehong sandali ay lumitaw si Ruzo sa harap ni Jiang Han, nagsabing oras na upang sila ay magbigay galang, kapansin-pansin ang ekspresyon ng kanyang pagmumukha. Ono, sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, nagkaroon daw ba ng misunderstanding? Umano'y nakakatakot kapag ka ang babae ay nagselos. Teka lang darling, siya raw ay hintayin nito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa quarters ng City Lord at ni Lady Yan. Sa loob, ay makikita ang pagbibigay galang ng bagong kasal. Jiang Han, lahad ni Lord Yan, since ito raw ay sumali sa kanilang Yan family, puprotektahan nila ito. Gayunpaman kapag ka mayroon itong ano mang ginawang makakapinsala sa kanyang family, ito'y hindi niya mapapatawad. Ahehe, tugon naman ni Jiang Han, yes father-in-law. Tinanong ni Lady Yan si Lord Yan kung bakit napaka-aggressive nito. Hanor baling niya kay Jiang Han, do ngayon ay hindi na nito ma-increase pa ang cultivation level nito, nakikita niyang talagang gusto nito si Ruzo. Kung kaya ito raw ay mag-work hard lang, at tulungan siyang magkaroon na ng nice na malusog na apo. Yes mother-in-law, pahiyaw na tugon naman ni Jiang Han, gagawin niya raw ang kanyang best, siya ay hindi titigil, hanggang sa siya ay mamatay. Hehe, dugtong niya sa kanyang isip, subalit ang kanyang asawa ay ayaw mag-cooperate. Ahem, father-in-law, siya raw ay mayroong balita para rito, siya ay natatakot na ang mga tao na nagmula sa County Lord's Mansion ay darating na mamayang hapon. Ang tinutukoy ni Jiang Han dito, ay ang Young Master ng County Lord's Mansion. Ang Young Master na ito ay 16 na taong gulang, nasa 7th rank na ng Focus Energy Realm, at ito ay napakapilyo. Gayunpaman ang isang kasama nito ay isang senior butler na nagngangalang Qin Heng, isang rank 1 Grandmaster na mayroong katakot-takot na lakas.
Tinanong ni Ruzo ang kanyang ama kung papaano nito binabalak na i-handle ang patungkol sa bagay na ito. Sumagot si Lord Yan na kapag ka napag-alaman ng anak ng County Lord na ito'y naikasal tiyak na iyon ay maa-upset subalit iyon ay isang arroganteng tao, kaya sa tingin niya hindi nun aatakehin ng walang pakundangan ang kanilang Yan family. Sinabi ni Ruzo na ngunit ang hukbong kasama nun ay ang hukbo ng nakababatang kapatid nun, kaya papaano kung iyon ay humingi ng kung anong unreasonable na mga request. Sumagot si Lord Yan na hanggat ang request lang nun ay hindi ganoon ka mapangahas, sila ay mag-a-agree sa anumang demands nun. Nagtanong si Jiang Han na ngunit papaano kung ang magiging request nun ay lubhang napaka-mapangahas, then kung ganun sabat ni Ruzo kung ganun wala na silang magagawa pa bukod sa mag-endure. Tinanong ni Lady Yan si Jiang Han kung mayroon ba itong anumang ideas, not really tugon ni Jiang Han. Kapag ka ang magiging request ng mga iyon ay hindi ganoon ka-outrageous susundin nila ang balak ng kanyang father-in-law gagawin nila ang kanilang best sa pag-cooperate subalit kapag ka ang mga iyon ay lumagpas sa linya then wala na silang iba pang choice bukod sa pumatay, patayin ang lahat ng mga iyon. Napahampas sa drawer si Lord Yan sa kanyang narinig nonsense sigaw niya kapag ka ganoon ang ginawa nila papaano kung mag-decide ang County Lord's Mansion na durugan sila inilalagay nito sa panganib ang kanilang City Lord's Mansion kung ito ay ignorant, wag na lang magsalita. Don't worry father-in-law tugon ni Jiang Han dahil ngayong ang political marriage ay hindi na maa-achieve pa ng mga iyon tiyak na ang mga iyon ay mag-a-assert ng pressure sa Piaozu City, sa order ng County Lord. Nagtanong na kung ang mga iyon ba ay mag-demand na i-handover nito ang military power na mayroon ito ba ay papayag sa ganoong request. Hindi mariing tugon ni Lord Yan dumugtong si Jiang Han na ngunit papaano kung i-threaten ng mga iyon si Ruzo sumabat si Ruzo na mas pipiliin niya pang mamatay kaysa sa hayaang mag-succeed ang mga iyon, ganito ang naging reaksyon ng dalawa sa kanilang narinig. Agad na dinampot ni Jiang Han ang kamay ni Ruzo dahilan naman, upang mapatanong si Ruzo sa kanyang sarili kung talaga bang ganoon ito ka-concern sa kanya. Inilapag ni Lady Yan ang hawak niyang baso ng tsaa lahad niya kay Jiang Han since binring up nito ang patungkol sa pagpatay sa mga iyon, so ito raw ba ay mayroong plano? Oo tugon ni Jiang Han at sa katunayan, ang mayroon siya ay isang 3-part plan. Sinabi ni Lord Yan na pinagmumukha nitong iyon ay napakadaling gawin subalit sa pagkakataong ito ang mga iyon ay mayroong kasamang isang rank 1 Grandmaster kaya papaano naman daw ba nila mapapatay iyon, sumabat si Lady Yan na pakinggan na muna nila ang sasabihin ni Hanner. Si Jiang Han ay dumukot sa kanyang paluhod na iniabot ang isang cultivation manual kay Lord Yan father-in-law ito raw ay wag nang mag-alala papatungkol sa ibang mga bagay sa araw na ito ay mag-focus na lang sa pag-practice sa teknik na ito. Ito sa kombinasyon ng mga body honing pills, siya ay gagawa ng wonders. Ganito ang naging reaksyon ni Lord Yan nang makitang ang iniabot ni Jiang Han ay isang legendary technique sabat ni Jiang Han at patungkol naman sa ibang parte ng plano, siya na mismo ang personal na gagawa ng arrangements. Ang eksena ay lumipat sa assembling grounds ng City Lord's Manor, kung saan makikita si Jiang Han at Ruzo sa itaas ng platform kaharap ang mga guards o mga sundalo ng Piaozu City. Not bad bungad ni Jiang Han ang hukbong ito ay mukhang disiplinado, at mayroong murderous aura. Sinabi ni Ruzo na ang lahat ng 3,000 guards ng Piaozu City ay narito ng lahat ito raw ay pumili talaga raw bang sigurado itong 30 lang ang pipiliin nito, ang taong iyon ay isang Grandmaster. Oo tugon ni Jiang Han ang 30 ay sapat na tumayo ng matuwid hello comrades bungad niya, sa kasamaang palad ay awkward na katahimikan lang ang sumagot sa kanya. Well kailangan daw nilang tandaang mag-practice call ng ang mga ito ay maging mas intimidating pa, halatang si Ruzo ay hindi kumbinsido. Sinabi ni Ruzo na bakit hindi na lang muna ito pumili, ano gusto raw ba nitong sabihin niya ang patungkol sa cultivation level at combat strength ng mga ito. Hindi tugon ni Jiang Han ang cultivation ng mga ito ay hindi mahalaga sa kanya alright sigaw niya dapat dong malaman ng mga ito na ito ay para sa isang special mission, isang napakamapanganib na misyon. Binigyang diin na ang lahat ng patungkol dito ay mayroong kinalaman sa buhay at kamatayan ng Piaozu City kung kaya kung mayroong gustong umalis, maaari. Ang remarks na iyon ni Jiang Han ay isang uri ng reverse psychology na obviously naging napaka-epektibo, fight sigaw ng mga sundalo sila raw ay hindi aatras.
Alright lahad ni Jiang Han kung ganun anunsyo niya na ang ilang mga kondisyon kapag ka sa tingin ng mga ito magagawa nilang ma-fulfill ang mga kondisyong ito, ang mga ito'y maaaring umakyat sa stage. Sa kanyang isip ay napatanong si Ruzo kung ano ba kaya ang mga kondisyon nito melee demons ba point men at godlike archers pues fulfill niya raw ang mga kondisyong iyon sa kasamaang palad, si Ruzo ay nagkakamali. Sumigaw si Jiang Han na kung sino man sa mga ito ang marunong mag-compose ng musika, pakiusap mag-step forward. Ganito ang naging reaksyon ng mga sundalo sa kanilang narinig. Nagtanong si Ruzo kung tama ba yung narinig niya musika, tama ganoon nga tugon ni Jiang Han. So pasigaw na tanong ni Jiang Han sa mga sundalo, so mayroon daw ba ritong mayroong alam sa musika? Wag dong sabihin ng mga ito sa kanya na sa 3,000 city guards ng Piaozu City, walang kahit na isang mayroong musical talent. What the heck, bulungan ng mga sundalo. Gusto nitong maghanap ng composer upang patayin ang isang grandmaster. Ito raw ba ay nagbibiro? Isa pa ang pag-compose ng musika ay gawain lamang ng mga babae, kaya papaanong mangyayaring sila na mga grupo ng mga matitikas na lalaki na pumapatay ng mga kalaban sa battlefield ay magkakaroon ng alam patungkol sa pag-compose ng musika? Sa gitna ng mga nagbubulungang sundalo ay mayroong nagtaas ng kamay sa nahihiyang paraan ay nagtanong, kung maaari ba ang mga drummers. Ang paningin ng lahat ay natuon sa kanya. Alright lahad ni Jiang Han. Ito raw ay humakbang palapit, tinanong kung ano ang pangalan nito. Salamat sir, tugon naman ng sundalo, nagpakilala bilang Luo Sheng. Napareact ang iba sapagkat ang isang ito raw ay ang siyang pinakamahina sa kanila, nasa rank 1 lang ng Focus Energy Realm, kaya papaanong nangyaring ito ay maa-assign sa special mission na ito. Well lahad ni Jiang Han ngayon ay anunsyo niya na raw ang kanyang pangalawang kondisyon. Sa kanilang isip ay inilahad ng mga sundalo na ang unang kondisyon nito ay malamang na joke lang sapagkat bawat army ay nangangailangan ng drummer sa kasagsagan ng battle, kaya tiyak na sa susunod, pipiliin na nito ang mga malalakas pagdating sa combat. Sa kasamaang palad ay sinabi ni Jiang Han na kung sino man sa mga ito ang marunong magburda pakiusap mag-step forward. Ganito ang naging reaksyon ng mga sundalo sa kanilang narinig. Nagsitumbahan maliban sa isang napakatikas at matipunong sundalo. Hasambit ni Jiang Han, so wala ba sa mga ito ang mayroong alam pagdating sa pagbuburda? Nagtaas ng kamay yung mismong sundalong hindi natamba kanina. Sa nahihiyang paraan ay inilahad na siya ay natuto ng needlework mula sa kanyang ina, isang bagay naman na labis na ikinabigla ng iba, umano'y kailanman ay hindi sumagi sa kanilang isip na ito ay isang uri ng taong marunong magtahi. Not bad lahad ni Jiang Han, kung ganun ito raw ay umakyat dito, at sabihin ang pangalan. Sa hindi inaasahan ang matipunong sundalo ay bigla na lamang lumambot sir lahad niya, ang pangalan niya raw ay Due Liang. Nagpigil ng tawa si Jiang Han. Ano Wei Liang, patanong na sambit niya sabay turo. Ang pangalan daw nito ay tunog pambabae subalit iyon naman ay ayos lang, idinugtong sa kanyang isip na ang katawan nito ay parang tangke subalit kumikilos na para bang babae. Sa kanyang isip ay inilahad ni Ruzo na hindi niya maintindihan kung ano ang binabalak nito, ano ang sinusubukan nitong gawin, siya raw ay nagtataka kung ano pa ang iba nitong kondisyon. Sinabi ni Jiang Han na kahit na ang mga ito pa ay hindi marunong magburda, yung mga marunong magtahi, ay maaari ring umakyat dito. Ganito ang naging reaksyon ng mga sundalo sa kanilang narinig. Idinugtong ni Jiang Han na yung mga marunong sumayaw ay maaari ring umakyat, pati na mga acrobats. Mayroon ba ritong mga blacksmiths? Mayroon bang mga chess player? Ang mga butcher ay maaari ring mag-step forward. Agad na nagsipresenta ang mga sundalo at makalipas ang ilan pang mga sandali, ay nabuo na ni Jiang Han ang hinahanap niyang 30. Nagtanong si Ruzo kung binabalak ba nitong gamitin ang mga ito upang labanan yung Grandmaster. Syempre tugon ni Jiang Han, kung hindi para doon para saan pa ang dahilan kung bakit pinili niya ang mga ito, para ba mag-host ng party? Hasambit ni Ruzo sa kanyang isip, ngunit sa nakikita niya raw mukhang ang ito ay mag-host ng party. Sinabi ni Ruzo na ang pinakamalakas sa mga pinili nitong ito ay nasa rank 3 lang ng Focus Energy Realm. Sa tingin niya raw, hindi magagawang mabasag ng mga ito kahit na ang protective barrier man lang ng isang ordinaryong Grandmaster. Kung kaya papaanong magiging posibleng magagawang mapatay ng mga ito ang isang rank 1 Grandmaster, umano'y hindi nito dapat na isa walang bahala ng ganon lang ang buhay ng mga sundalo nito. Kasabay ng paglapat ng kamay sa buhok ni Ruzo, ay sinabi ni Jiang Han na ito ay mas lalong gumaganda kapag ka nagagalit.
Ito raw ay wag mag-alala dahil sa ngayon ang mga ito ay mahihina subalit mayroon pang natitirang 10 oras bago sumapit ang hapon, iyon ay sapat na upang gawing mas malakas ang mga ito. Ngunit sambit ni Ruzu subalit sinabi lang ni Jiang Han na yung mga napili ay sumunod sa kanya at patungkol naman sa kung papaano nila papatayin ang rank 1 Grandmaster na iyon, malalaman ng mga ito pagdating ng tamang oras. Napatanong ang isang sundalo kung ano ang iniisip ng taong iyon, siya raw ay hindi makapaniwalang talagang pinili nun ang mga taong iyon upang magsagawa ng isang napakahalagang task. Papaanong nangyaring ito'y hinayaang siyang mag-lead sa ganito kahalagang misyon, hindi raw ba't ito ay paghahatid lang sa kanilang Piaozu City sa kanilang katapusan. Hay buntong hininga ng isa umano'y ang pinaka-unfortunate na bagay, ay ang may kasal si Commander Yan sa ganito kawalang silbing tao. That's enough, sigaw ni Ruzu. Ano talaga raw bang iniisip ng mga itong maaaring pagtsismisan ng mga ito ang kanyang husband ng ganito umano'y ang lahat ng mga ito ay bumalik sa training field, ang training ng mga ito sa araw na ito ay magiging doble. Yes ma'am, tugon ng mga sundalo. Sa kanyang isip naman, ay napasabi ang isa na hindi niya inaasahang ipagtatanggol ni Commander Yan ang taong iyon ng ganito. Si Ruzu ay nagbaling ng tingin, napatanong kung talaga bang ang 10 oras ay sapat. Mula doon ay lumipas ang 10 oras, sa puntong ito ay nakarating na sa Piaozu City ang hukbong inaasahan nilang darating, sa pangunguna ng spoiled na anak ng County Lord at ni Butler Qin Heng, which is ang mismong rank 1 Grandmaster na tinutukoy nila. Ganito ang naging reaksyon ng mga tao. Butler Qin, lahad ng Young Master umano'y ang lugar na ito ay hamak lamang na run downtown, kaya bakit nagsayang pa ng ganoon katinding effort ang kanyang kapatid para lang dito? Sumagot si Butler Qin na iyon ay mayroong long-term plan, isa pa narinig niya rong yung Yan Ruzo ay napakaganda. Kasabay ng paghila sa babaeng alipin ay sinabi ng Young Master na ano naman ba kung ganoon nga, ang babaeng iyon pa rin ay hamak lamang na full. Ang lakas naman daw ng loob ng mga has na magpakasal ng rush bago pa man siya makarating pinahiya nun ang City Lord's Mansion, iyon ay hindi maaaring patawarin. Of course, tugon ni Butler Qin, idinugtong ng Young Master na ang kanyang kapatid ay ayaw na madamage ang mga goods subalit siya sa kabilang banda, ay nakahandang iyon ay paglaruan muna ng kaunti. Butler Qin, kailangan niya raw ang cooperation ng isang rank 1 Grandmaster na tulad nito. Mamaya tumugon si Butler Qin na siya ay nasa command lang nito, idinugtong ng Young Master na ang mga iyon ay pagbabayaran niya. Mula doon ay lumipat ang eksena sa gate ng City Lord's Manor, kung saan sinalubong ng City Lord ang pagdating ng bisita. Hahabungad ni Lord Yan umano'y isang karangalan na bisitahin ng Young Lord ang kanilang humble na Piaozu City. Ang Young Lord o Young Master, ay natuon ang atensyon kay Ruzo. Ang mukhang ito, ang katawang ito, lahad niya, no wonder na ito ay gustong pakasalan ng kanyang kapatid. Gayunpaman, narinig niya rong ito ay naikasal na. Sa kanyang isip ay inilahad ni Ruzu na narinig niya ng ang anak na ito ng County Lord ay isang pervert subalit hindi niya inaasahang ganito ito kabasag, kakamit pa lang nila yet siya'y hinaharas na nito. Yes your highness, tugon niya, talaga rong siya ay naikasal na. Hahasambit ng Young Lord, napakasayang daw kung ang isang beauty na tulad nito ay hindi magiging kanyang sister-in-law, ngunit well, mas maigi na raw ang ganito. Dahil sa sinabi niyang iyon ay nakapagpasya na ang mag-ama, na tuluyang isagawa ang plano ni Jiang Han. Your Highness, lahad ni Lord Yan, ito raw ay mapagbiro subalit pakiusap, ito raw ay sumunod sa kanya sa kanyang mansyon nang ito ay makapagpahinga, ang kanyang Yan Mansion ay naghanda ng banquet upang i-welcome ito. Well, tugon ng Young Lord, iyon daw ay maganda, sapagkat siya rin ay mayroong ilang bagay na gustong sabihin dito. Thus mula nga rito ay tumuloy na ang Young Lord, rumekta na sa mesa. Ang kanyang atensyon ay agad na natuon kay Lady Yan, then humawi patungo kay Ruzo. City Lord Yan, lahad niya, ito raw ay napakaswerte dahil hindi lang sa ito ay mayroong napaka-dignified na asawa, ito rin ay mayroong napakagandang anak na babae, ito raw ay talagang blessed. You flatter me, Your Highness, tugon ni Lord Yan, idinugtong sa kanyang isip na hindi lang sa ang rascal na ito ay nagbabalak na gumawa ng move sa kanyang anak ngunit naglalaway rin sa kanyang asawa. Umano'y tama si Jiang Han, ito ay kailangang mamatay. Sinabi ng Young Lord na narinig niyang ang son-in-law nito ay isang excellent na young man subalit, bakit iyon ay hindi niya nakikita?
Your Highness, tugon ni Lord Yan, ito raw ay mapagbiro dahil papaano naman daw ba magiging fit ang kanyang son-in-law na umupo rito sa presensya nito, iyon daw ay sinabihan niya ng magtago nang hindi nun masira ang appetite nito. No way, tugon ng young lord, pakiusap City Lord Yan, iyon daw ay tawagin nito, ayaw niyang isipin ng mga taong siya ay napaka-domineering. Alright, tugon ni Lord Yan, iyon daw ay ipapatawag niya rito ngayon din. Idinugtong sa kanyang isip na tama yung sinabi ni Jiang Han na ito ay mag-i-insist na ma-meet siya. Sir, tawag ng isang servant, sumagot si Jiang Han na siya ay handa na, at ang mga ito'y pinaghanda niya na rin. Sa sumunod na panel ay nakarating na si Jiang Han sa banquet area. Gay greetings Your Highness, pautal na bati niya. So lahat ng young lord, so ito raw pala yung Jiang Han, hindi niya raw alam na ito pala ay isang pretty boy. No wonder na nakuha nito ang pagtingin ng beauty na ito, come ito raw ay maupo. Salamat Your Highness, na overwhelmed kuno na sambit ni Jiang Han, sa kanyang isip ay napasabi si Ruzo na ito'y lubhang napakahusay umarte. Sa kanyang isip naman ay inilahad ng young lord na talaga raw palang ito ay walang silbi, na shock na agad sa ganito lang na sitwasyon, hindi niya raw alam kung papaano na humaling si Ruzo sa taong ito. Inilahad na since ang lahat ay narito na siya'y hindi na magpapaligoy-ligoy pa umano'y sa araw na ito, dapat na ire-represente niya ang kanyang kapatid upang hingin ang kamay ni Yan Ruzo. Gayunpaman since si Miss Yan ay kasal na, ito'y hindi niya na ipipilit pa. Gayunpaman ang kanyang ama ay mayroong ilang kondisyon na kailangang sang-ayunan ng City Lord, nagtanong si Lord Yan kung ano ang mga kondisyong iyon. Sumagot ang young lord na ang City Lord's Mansion ay kailangang sumuko sa County Lord's Mansion at kailangan din nitong i-handover ang military power ng Piaozu City, iyon naman ay sasang-ayunan nito, tama raw ba? Nakiusap si Lord Yan na kung maaari siya'y bigyan muna nito ng oras upang i-consider ang patungkol sa bagay na ito. Syempre naman, tugon ng young lord, wag lang nitong masyadong tagalan. Nagpasalamat si Lord Yan sa umano'y pagka-understanding nito. Gayunpaman City Lord Yan, dugtong ng young lord habang kino-konsidera nito ang mga bagay-bagay, sa kasagsagan no'y kailangang siya ay pagsilbihan ng asawa at anak nito. Siya raw ay nag-e-enjoy sa pag-inom kapag mayroong kasama ang asawa at anak nito'y kasing ganda ng mga anghel, kaya bukod sa mga ito wala na siyang iba pang naiisip na mas mainam na magiging kasama, tiyak naman na iyon ay ayos lang dito, tama raw ba? Ikaw, sambit ni Lord Yan, idinugtong sa kanyang isip na alam ng bastard na ito na hindi niya ilalagay sa kapahamakan ang Piaozu City at sa isang rank 1 Grandmaster na nasa tabi nito, malamang na iniisip nitong siya'y hinding-hindi magtatangkang kumilos laban dito. Your Highness, tayo ni Jiang Han sabay pa simpleng lapat ng siko sa likod ng City Lord upang pakalmahin. Your Highness, umano'y kung talagang gusto nitong uminom ng mayroong kasama, maaari niya naman daw itong matulungang maghanap ng ibang magagandang mga babae sa ganoong paraan, hindi na nito kailangang gambalain pa ang kanyang mother-in-law at si Ruzo. Gayunpaman, nagtanong lang ang young lord kung sino naman ba ito sa tingin nito kung siya raw ay magiging prangka. Kung gusto niyang makasiping ang asawa at mother-in-law nito, iyon ay mangyayari, at ang mga ito ay walang anumang magagawa. Ganito ang naging reaksyon ng mag-ina sa kanilang narinig. How bold of you, Your Highness, lahad naman ni Jiang Han, so lumalabas daw pala na ito ay walang anumang balak na spare ang City Lord's Mansion sa araw na ito. Ano, tugon ng young lord, spare ang mga ito? Well, iyon daw ay nakadepende sa kanyang mood. Umano'y kahit na ang mother-in-law at asawa nito ay magaganda at ang mga ito ay mag-ina pa, ito pa rin ay hindi pa ganoon ka-exciting kung ito at ang father-in-law nito ay lumuhad sa hall at tumugtog ng drums upang pasiglahin ng kaunti ang mga bagay-bagay, perhaps maaari niyang spare ang mga ito. Ganito ang naging reaksyon ni Lord Yan sa kanyang narinig. Your Highness, lahad ni Jiang Han, ito raw ay masyadong arroganti umasta. Ano, ito raw ba ay hindi natatakot na baka sila ay magrebelde? Ito ay nasa teritoryo nila ngayon. Hahahatawa ng young lord, ano, iniisip daw ba nitong siya ay isang fool? Umano'y kung mayroon man sa kahit na sino sa mga ito rito ang magtangkang galawin ang kahit na isang balahibo man lang sa kanyang katawan, ang tens of thousands na mga mamamayan ng syudad na ito ay susunod sa mga ito sa hukay. Ano, iniisip daw ba ng mga itong ang rank 1 Grandmaster na ito na nasa tabi niya ay for the show lang? Well, tugon ni Jiang Han, Your Highness, ngayong nabanggit na nito ang patungkol sa bagay na ito, nakakahiya naman kung hindi pa sila magre-rebelde, tama raw ba?
Kasunod ng pagpalakpak ay ang paglitaw ng mga sundalo ng Piaozu City. Mayroong kanya-kanyang dalang supot. Sinabi ni Jiang Han na ito ay maliit lamang na regalo para rito, kung kaya Your Highness, ito raw ay tanggapin nito. Iginala ng Young Lord ang kanyang paningin itinoon sa mga supot na bitbit ng mga city guards base sa halma at mga dugong nasa supot. Mayroong napagtanto ang Young Lord. Hindi raw ba kaya na ang lahat ng kanyang mga sundalo ay nagkandamatay na? How dare you, sambit ng Young Lord. Ang pangahas naman daw nitong kalabanan siya. Ang City Lord ay tinawag sa pangalang Yan Tiangang, subalit si Jiang Han at Lord Yan ay sumagot lang na ito ay mamamatay dito sa gabing ito. Yan Tiangang, lahad ng Young Lord, malamang na ito raw ay mayroong death wish. Inutusan si Butler Chin na patayin ang City Lord. Si Butler Chin ay agad na sumugod. Nag-release ng energy si Lord Yan. Ang dalaway nagsalpokan, nagpalitan, nagkasalubong. Ang mga kamao sa impact ay napaatras si Butler Chin habang si Lord Yan naman ay tumilapon, bumangga sa pader. Nagawang makatayo ni Lord Yan. So lahad ni Butler Chin, so ito raw pala ay isa ring rank 1 Grandmaster. Papaano ito naging posible, sambit naman ng Young Lord sa kanyang isip. Sa kanyang pagkabahala, papaanong nangyaring bigla na lang nag-breakthrough si Yan Tiangang at naging isang rank 1 Grandmaster? Hindi raw ba't ito'y nangangahulugang siya ay nasa delikadong spot ngayon? Pustahan, Your Highness, lahad ni Jiang Han. Hindi nito inaasahan ang bagay na ito. Tama raw ba? Umano'y ngayon mukhang ang Grandmaster na nasa tabi nito ay hindi na maglalagay pa rito sa advantageous na sitwasyon. Kaya ano raw ba kaya kung ganito na lang, kapag ka ito ay lumuhad at magkautaw sa harap niya ng 3 beses, ito'y hahayaan niyang mabuhay. Go to hell, sigaw ng Young Lord. Don't worry, Your Highness, sambit naman ni Butler Chin dahil umano'y sa nakikita niya kaka-breakthrough lang ni Yan Tiangang. Kailan lang ang vitality na nasa loob ng katawan nito ay unstable pa rin. Ito ay nasaktan na mula sa naging laban nila. Ngayon lang iginagarantiya niya, na ito ay kayang-kaya niyang tapusin sa loob ng 10 moves. Well, tugon ng Young Lord, kung ganun patungkol naman daw sa wretched na son-in-law na ito, gusto niyang tagpasin ang mga binti nito at tahiin ang bunganga. Gusto niyang makita ng sarili nitong mga mata kung papaano niya paglalaruan ang asawa nito. Ipapaalam niya rito ang consequence ng pagpapagalit sa kanya, sure, tugon ni Butler Chin. Hey Mr. Sambit ni Jiang Han, ito raw ay wag munang mag-rush, sapagkat siya ay mayroon ding inihandang espesyal na regalo para rito. Naibigay niya na ang kanyang unang regalo. Kung ayaw nitong maniwala, maaari nitong tingnan ang palad nito. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Butler Chin, na bigla sa kanyang nakita. Inilahad sa kanyang isip na siya ay hindi humawak ng anumang pagkain o inumin dahil sa siya ay nag-aalala na baka mayroong lason. Kaya papaano ito nangyari? Tinanong niya si Jiang Han kung kailan pa ito nangyari. Nagtanong si Jiang Han kung hindi ba nito napansing ang simoy ng hangin kanina sa labas ng mansyon ay medyo mahalimuyak. Iyon daw ay espesyal niyang ipinasadya para rito. Perhaps kung hindi lang nito inactivate ang vitality nito, malamang na ito'y hindi nalason. Gayunpaman, sa kasagsagan ng naging laban nito ngayon lang ito ay nag-release ng matinding vitality, dahilan upang ang poisonous gas ay makapasok sa loob ng katawan nito kasabay ng vitality nito. Though ito raw ay wag mag-alala sapagkat ang lason na ito ay hindi sapat upang ito ay mamatay, ito'y hihina lang ng kaunti, thus ang lakas na mayroon ito ngayon ay kalahati na lang ng lakas na mayroon ito noon. So lahad ni Butler Chin, so iyon ay ihinalo nito sa fragrance powder. Young One, iyon daw ay isang clever trick. Umano'y hindi mabilang na mga schemes na ang nagawa niyang maiwasan sa nakaraan, yet siya ay nahulog sa amateur trick nito. Gayunpaman, maaari ngang ang lakas na mayroon siya ngayon ay kalahati na lang ng dati niyang lakas, subalit ganoon din naman ang father-in-law nito. Tama raw ba? Tama yun, tugon ni Jiang Han. Kung kaya ang susunod na makakalaban nito ay hindi ang kanyang father-in-law, siya raw ay umaasang tatanggapin nito sa gracious na paraan ang kanyang pangalawang regalo. Kasunod ng pagpalakpak ay ang paglitaw ng ilang mga heavy armored guards, armado ng maso. Hasambit ni Butler Chin, dark metal heavy armor. Mukhang talaga rong ito ay isang generous spender, subalit talaga bang iniisip nitong siya'y kayang labanan ng mga ito? Nagtanong ang Young Lord kung ito na ba ang ipinagyayabang nito. Haha, ito raw ba ay stupid upang ipalaban ang 10 mga Focus Energy Realm Fighters sa isang rank 1 Grandmaster? Talaga raw bang iniisip nitong ang pagdadamit pagong ay makakatulong?
Maging si Lord Yan ay nabigla umano'y sa 3,000 mga sundalo na mayroon sila, bakit ang mga ito lang ang pinili nito. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Ruzu na hindi raw ba't ang mga ito ay yung 10 mga blacksmith, talaga raw bang kayang talunin ng mga ito ang isang rank 1 Grandmaster. Sinabi ni Jiang Han na bakit hindi nito subukan ng malaman. Well, tugon ni Butler Chin, since ito ay nag-e-insist sa pagpapahatid sa mga ito sa kanilang kamatayan, then siya ay mag-o-oblige. Siya'y agad na sumugod umano'y kahit na 100 mga Focus Energy Realm Cultivators pa ay hindi kayang ma-withstand ang atake ng isang rank 1 Grandmaster, ang lahat ng 10 ito ay mamamatay. Kapansin-pansin ang ginawang formation ng 10 hamanay sa isang linya at nag-lean forward, upang maabsorb ang atake ni Butler Chin. Ang matinding pressure na dulot ng atake ay mararamdaman. Sinabi ni Ruzu na ito ay lubha pa ring napakalakas. Ano ang mangyayari doon sa 10? Ngumisi lang si Jiang Han, tumugon na ito'y wag mag-alala. Isang bagay naman na ikinabigla ni Ruzu umano'y papaanong nangyaring ito ay nananatili pa ring kalmado, sa harap ng napakatinding kapangyarihan na ito. Ang 10 ay nagpatuloy sa pag-endure, nagpatuloy sa pagtulak, hanggang sa ang impact at pressure ay hamupa. Ano, hindi makapaniwalang sambit ni Butler Chin na gawang mablock ng mga ito ang kanyang atake. Ito ay imposible, sambit ng Young Lord, habang napatanong naman si Lord Yan kung papaano nagawa ng mga ito ang bagay na iyon. Mapag-aalaman na bilang paghahanda ay gumamit ng mga herbs si Jiang Han upang palakasin ang katawan ng mga ito. Ang power ng mga ito ay nag-increase ng at least 3 ranks at ni siya pa ay gumamit ng Shield Energy Discharge Technique, kung kaya natural lang na ang mga ito ay hindi mahihirapan sa pag-block sa atake ng isang rank 1 Grandmaster. Gayunpaman, ang rank 1 Grandmaster na ito ay higit na mas malakas kaysa sa inaasahan nila, na maging ang custom-made reinforced dark metal shield ay nayupi. Nagbigay ng ganitong tingin si Butler Chin, then agad na nagdash. Inilahad na talagang ang formation na ito ay medyo useful, sayang lang at ang weak point nito ay napaka-obvious. Gayunpaman, sa parehong sandali ay bigla siyang mayroong naramdaman. Sumadsad, nagtaka, napatanong kung ano iyon, nang biglang, siya ay sinalubong at inatake ng isa pang sundalo. Nagawa nitong makatama, dahilan naman upang mapa-atras si Butler Chin. No way, sambit ng Young Lord sa kanyang isip, papaanong nangyaring ang isang rank 1 Grandmaster ay kayang saktan ng ganito lang kaliit na grupo ng mga sundalo. Sinimulan ni Luo Sheng ang paghampas sa drum banda roon, sambit ni Lord Yan. Teka lang, hindi raw ba't ito yung Secret Sonic Attack Technique? Sinabi ni Jiang Han na ito ay boses ng isang demonyo na in-amplify nila gamit ang war drums. Ito ay tumatama ng direkta sa mga internal organs umano'y ang masasabi niya lang, ito ay napaka-effective. Ano, sambit ni Lord Yan sa kanyang isip, subalit hindi raw ba't ito ay isang napaka-rare na form of attack umano'y? Papaanong alam ni Jiang Han ang teknik na ito? Papaano nito natutunan ang ganito karaming mga secret techniques? Ang mga sundalo ay nagsimulang sumugod, damit mura ng Young Lord Chin. Heng Yu, trash bilisan na raw nito't gamitin ang buo nitong lakas ng mapatay nito ang lahat ng mga bastards na ito. Ito ay isang rank 1 Grandmaster, kung kaya kapag hindi nito nagawang talunin ang mga basurang ito, kalimutan na lang nito ang patungkol sa pagbalik sa city ng buhay. Yes sir, tugon ni Butler Chin. Kapansin-pansin ang biglaang pagbabago ng kanyang aura. Sa sumunod na segundo, ay nagsitalsikan ang mga sundalo. Lumalabas na siya pala ay gumamit ng protection barrier. Ang singaw ng killing intent na nagmumula sa kanya ay kaayla hilakbot, papatayin niya raw ang lahat ng mga ito sa sahig, ay makikita ang nagsibagsak ang mga sundalo. Hey kid, lahad niya kay Jiang Han, napaka-impressive daw na ninagawa nitong siya'y mapasukan ng dugo. Gayunpaman, talaga raw bang iniisip nitong magagawa nitong matalo ang isang rank 1 Grandmaster? Ang lahat ng mga ito ay kakatayin niya ng isa-isa. Ganito ang naging reaksyon sa panig ni Jiang Han. That's right, sambit naman ng Young Lord, muntik niya na rong makalimutan ang patungkol sa protection barrier ng mga Grandmaster. Bumaling sa panig ni Jiang Han, siya raw ay hindi mapapatay ng mga ito. Katapusan na ng mga ito. Come on, siya raw ay saktan ng mga ito, siya ay hindi natatakot. Sinabi ni Lord Yan na ang protective barrier ay ang marka ng isang rank 1 Grandmaster. Once na ito ay mabuo, kahit na ang pinakamatalas pang sandatay hindi makakatagos. Don't worry father-in-law, lahad ni Jiang Han, sapagkat napaghandaan niya na ng maigi ang lahat. Umano'y oras na upang ipresenta ang pangatlong regalo. Inactivate ang isang array na hugis chessboard.
Ano sambit ni Butler Chin isang chessboard array si Ruzo naman ay napatanong kung ito ba ang dahilan kung bakit pumili ito ng mga sundalong marunong maglaro ng chess kanina, upang ma-set up lang ang array na ito. Sinabi ni Jiang Han na ito ay isang exquisite chessboard though ito ay isa lamang trap array, ito ay mayroong kakayahang magbago ng anyo sa unpredictable na paraan kung kaya, bakit hindi nito subukang basagin o kumawala mula sa array na ito. Sa sumunod na sandali ay mayroong maririnig na dagandong sinundan ng paghag-init sa hangin mapapansing si Butler Chin na lang ang natira at ang array, ay biglang nagbago ng anyo. Mayroong napansin si Butler Chin sa sumunod na segundo ay bumagsak mula sa itaas ang isang dambuhalang maso gayunpaman, ito'y nagawang maharang ng protection barrier ni Butler Chin. Hasambit niya ito raw ay isa lamang cheap trick ang kanyang protection barrier ay indestructible nang biglang, bumagsak ang isa pang dambuhalang maso. E ano naman lahad ni Butler Chin mula rito'y ang pagbagsak ng mga maso'y sunod-sunod pa hanggang sa magkapatong-patong na hahahatawan niya, still nagawa niya pa ring mablock. Gayunpaman sa parehong sandali ay mayroong bumagsak na isa pa, mayroong dugong tumilamsik. Ang Young Lord ay nabahala mapag-aalamang ang protection barrier ni Butler Chin ay tuluyan ng nabasag, ganito ang naging reaksyon ni Lord Yan at Ruzo. Hey sambit ni Jiang Han ano iniisip daw ba nitong ito'y inaatake ng mga maso, ngunit actually yung maso ay pumupukpok lang ng pako at ang puwersang na-generate sa bawat hampas, ay nag-i-increase exponentially. Si Butler Chin ay muling napabulwak ng dugo damit hiyaw niya ng paulit-ulit, sumigaw na ipakita nito ang kanyang sarili. Nasabi ni Butler Chin ang bagay na iyon kasi nga siya ay nasa loob ng array that's it sambit niya sabay labas ng mga silver needles mukhang nagawa niya ng matunton ang kinaroroonan ni gayunpaman sa pareho ring sandali ay bigla na lang may kung anong tumama sa kanyang mata, nabitawan ang mga silver needles na hawak niya. Si Butler Chin ay nag-cover sa kanyang isip ay inilahad ni Jiang Han na ang nakita nito ay isa lamang pain, ito'y hinding-hindi nila hahayaang maispatan ang tunay na mga atake. Ang mga pag-atake ay nagpatuloy sumigaw si Butler Chin na ipakita ng mga ito ang kanilang mga sarili, maging ang Young Lord ay inaatake na rin. Nagtanong kung sino itong umaatake siya raw ay wag nitong patayin Chin Heng you useless bastard, bilisan nitong tumungo rito at iligtas siya. Thus si Butler Chin nga ay tumungo na sa kanya gayunpaman ang mga pag-atake ay nagpatuloy, sinalong lahat ni Butler Chin. Sinabi ni Jiang Han na hindi ba't ito ay napaka-entertaining, ano ang pagkabalisa daw ba ng mga ito ay nabawasan na ngayon? Yap tugon ni Ruzo, biglang nag-abot ng grape si Jiang Han. Then kung ganun lahat niya oras na upang simulan ang next show ang mga sundalo ay umatake na ng sabay gayunpaman sila'y nagsitalsikan na gawang makaretaliate ni Butler Chin, bago bumagsak. Ang Young Lord ay napatingin sa ngayoy ng hihinat sugat-sugat ng si Butler Chin napatanong kung papaano ito naging posible ang lahat ng mga ito ay hamak lamang ng mga Focus Energy Realm Cultivators, kaya papaanong nangyaring nagawang matalo ng mga ito ang isang Rank 1 Grandmaster. Ano sambit naman ni Lord Yan sa kanyang isip isang Great Rank 1 Grandmaster na gawang masaktan ng ganito ng 30 mga sundalo, ngayon kung muling aatake ang mga ito, malamang na magiging katapusan na ng Chin Heng na ito. Humakbang palapit si Jiang Han, nagtanong kung ito ba ay nasatisfy sa kanyang mga regalo. Sumagot si Butler Chin na hindi mabilang na mga tao na ang napatay niya, ngunit hindi niya inaasahang sa bandang huli siya ay matatalo lang sa kamay ng isang youngster. Ang POCT Lord ay nakahanap ng isang mahusay na son-in-law ito ang nakaisip sa mga idea na ito, tama raw ba? Tama ganoon nga tugon ni Jiang Han idinugtong sa kanyang isip na ito ay balot na ng daan-daang saksak yet nagagawa pa rin itong makatayo napaka-rare na makahanap ng isang taong mayroong ganito kalakas na will, sayang lang at maling leader ang sinusundan nito. Sinabi ni Butler Chin na pagkatapos nitong patayin siya at ang anak ng County Lord, ito raw ba ay hindi natatakot na susugod ang army ng County Lord upang durugan ang mga ito. Sumagot si Jiang Han na wag itong mag-alala sapagkat sa gabing ito, ay makukuha ng mga ito ang aliw na hinahanap nila. Ang anak ng County Lord ay dadalhin ang mga beauties na ireregalo ng Piaozu City aalis sa syudad na ito sa grandihiyosong paraan, mayroong kakanta ng mga merry songs sa kasagsagan ng kanilang paglisan. Hahahatawa ni Butler Chin iyon daw ay isang magandang plano you little rascal, talaga rong binago nito ang kanyang isip patungkol dito.
Tinatanggap niya raw ang pagkatalo, gayunpaman ito'y lubhang napakamasapakatin para sa edad nito, kung kaya ito ay hindi niya mahahayaang mabuhay pa kahit na siya pa ay mamatay ito'y isasama niya sa hukay. Agad na sumugod upang atakehin si Jiang Han. Ang mag-ama ay naalarma agad na nag-rush si Ruzu, inilahad sa kanyang isip na ito ay desperation attack ng isang rank 1 Grandmaster, kaya tiyak na ito ay isang bagay na hindi magagawang ma-withstand ni Jiang Han, sapagkat ito ay nasa rank 7 lang ng Focus Energy Realm. Si Jiang Han ay umatras ng bahagya, damit sambit niya kailangan niya rong ibigay ang kanyang lahat dito. Sumigaw si Butler Chin na kahit pa ay mamatay ito'y isasama niya. Bring it on, sigaw naman ni Jiang Han nang ang palad ni Butler Chin ay lalapat na sa pagmumukha ni Jiang Han siya'y biglang nahinto, hindi makapaniwala, at sa sumunod na panel, ay makikita ang kanyang pagbagsak. Lumalabas na sa split seconds na iyon ay ginamit pala ni Jiang Han ang kanyang soul power gumamit ng isang forbidden technique, siya ay napaluhod na karamdam ng panghihina. Nagtanong si Ruzu kung ito ba ay ayos lang, sumagot si Jiang Han, na siya ay ayos lang. Kapansin-pansin naman ang ginawang pagtitig ni Lord Yan sa labi ni Butler Chin, then sa dingding napatanong kung anong uri ng bizarre attack iyon. Ang tinutukoy niya ay yung atakeng ginamit ni Jiang Han upang tapusin si Butler Chin. Si Jiang Han ay inalayang tumayo ni Ruzu, ang paningin ay natuon, sa ngayon nanginginig na sa takot na young lord. Si Ruzu ay iwinaksi ni Jiang Han, siya raw ay hayaan nito, hindi raw ba't sinabi niya noon na ang sino mang mangahas na gumawa ng move sa kanyang asawa, ay papatayin niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Teka lang, pautol na sambit ng young lord, siya raw ay hindi nito maaaring patayin, siya ay ang anak ng county lord. Umano'y kapag siya ay pinatay nito ang buong syudad ay susunod sa kanya sa hukay, kung kaya ito raw ay tumigil na muna sa pag-iisip patungkol sa bagay na ito saglit, sa kasamaang palad ay inangat lang ni Jiang Han ang hawak niyang espada. How dare you, sigaw ng young lord at naglabas din ng espada. Ang pangahas naman daw nitong look down siya ng ganito, go to hell, sigaw niya sabay talon, siya raw ay superior dito, gayunpaman siya ay tinagpas lang ni Jiang Han, nawalan ng malay. Sinabi ni Jiang Han na ipagpatuloy na nila ang banquet. Alright, tugon naman ni Ruzu. Young lord alingaw-ngaw ng isang hiyaw, sa sumunod na araw. Sa labas ay makikita ang isang carriage, hinihintay ang young lord, na inaalalayan ng dalawang mga babae. Sa bandang likod naman ay makikita ang isa pang carriage na kinakargahan ng ilang mga guards at servants ng mga chest, at ang lahat ng ito, ay pinagmamasdan ni Lord Yan at Lady Yan mula sa itaas ng wall kasama si Ruzu at Jiang Han. Safe travels, young lord, sambit ng isang guard, habang sinabi naman ng isang servant na ang mga chest na iyon ay napakabigat, malamang daw, na matindi-tindi ang na-extort ng young lord na treasures mula sa Piaozu City. Pagsang-ayon naman ng isa, siya raw ay na-feel bad para sa City Lord. Sa itaas naman ay inilahad ni Jiang Han na once na marating na ng mga iyon ang border ng Chanhe County ang young lord ay haharangin ng mga bandido, at ang lahat ng dala ng mga treasures ay nanakawin. Si Lord Yan ay naglapat ng kamay sa kanyang balikat, Hanner, napakahusay daw ng ginawa nito sa pagkakataong ito, umano'y kung hindi lang dahil sa mga suggestions nito, hindi nila mahahandle ang anak na iyon ng County Lord. You flatter me, father-in-law, tugon ni Jiang Han, subalit siya ay parte na ngayon ng Yan family, ginawa niya lang ang kanyang duty. Besides, ang bastard na iyon ay sinubukang take advantage ang kanyang Ruzu, deserve nung mamatay. Hanner, lahad ni Lady Yan nagawa nitong mapabagsak ang isang rank 1 Grandmaster gamit lamang ang 30 mga tao, iyon ay napaka-amazing, sabihin nito sa kanya, anong reward ang gusto nito? Well, tugon ni Jiang Han, speaking of which, talaga rong mayroon siyang request. Jiang Han, sambit ni Lord Yan, sabihin daw nito sa kanila kung ano ang gusto nito, kahit na siya pa ay tumungo sa impyerno at bumalik gagawin niya para lang dito, ubo ni Jiang Han. Father-in-law, ito raw ay wag mag-alala dahil ang gusto niya lang, ay tumungo sa Black Rock Mountains. Umano'y nung pinatay niya si Qin Heng gumamit siya ng isang forbidden technique, kung kaya ngayon kailangan niyang mahanap ang isang special herb upang mahil ang natamo niyang pinsala. Sinabi ni Lord Yan na ngunit ang Black Rock Mountains ay punong-puno ng mga halimaw at demons, mayroon din dong maraming grupo ng mga bandidong gumagala, katulad na lang ng Black Wind Bandits. Ito ay maaaring mamatay doon, ito raw ba ay siguradong ito ay tutungo doon.
Oo, tugon ni Jiang Han, siya ay wala ng iba pang choice. Sinabi ni Ruzo na given ang kasalukuyang estado nito magiging napakamapanganib para rito na pumasok sa Black Rock Mountains ng mag-isa, kaya ano raw ba kaya kung samahan niya na lang ito? Hindi tutol ni Jiang Han, ito raw ay kailangang manatili rito, mayroon pang ilang mga mahahalagang bagay na kailangan nitong asikasuhin. Maaaring nagawa nilang maiwasan ang krisis sa pagkakataong ito, subalit ang County Lord ang Lin at Zhang family ay lubhang napaka-ambitious, hindi nila maaaring ibaba ang kanilang guard. Kunin nito ang dalawang librong ito, ang isa ay espesyal niyang inihanda para rito at ang isa naman, ay para sa mga general at mga sundalo. Yung 30 mga sundalo ay tinrain niya gamit ang mga methods na narito, nakita naman na nito kung gaano ito kaepektibo. Sinabi ni Ruzo na ang ginagawa nito para sa Yan family ay labis-labis. Well, sabat ni Jiang Han, hindi raw ba't ang Yan family ay family niya na rin. Sinabi ni Ruzo na kapag ka ito ay nakabalik ng ligtas din siya ay putol ni Jiang Han, ito raw ba ay makikipag na sa kanya. As if naman sambit ni Ruzo sabay waksi sa kamay ni Jiang Han, umano'y ang sinusubukan niya lang sabihin kapag ka ito ay nakabalik ng ligtas, ito ay sasamahan niya sa residence ng Jiang family upang bisitahin ang grandparents nito. Si Jiang Han ay muling tumitig kay Ruzo. Wow, sambit niya kasabay ng pagtalikod ay idinugtong sa kanyang isip na nararamdaman niyang mayroon pang pag-asa. Definitely mayroon pang pag-asa ngayon tuloy kahit na hindi pa siya nakakaalis, nilo-look forward niya nang makabalik. Sa sumunod na araw nang maisuot ang kanyang coat ay agad na sumakay sa kabayo si Jiang Han, umalis upang simulan na ang kanyang paglalakbay. Pakiusap sambit ng dalawa sa kanilang isip, ito raw ay mag-iingat.